Inireklamo ng 4 na Chinese national na kabilang sa mga naaresto sa Maynila noong nakaraang linggo ang mga pulis na umaresto dahil sa panguhutot daw. May unang balita si Dano Tingkungko. Sa Napolcom na dumulog ang 4 na mga Chinese national na kasama sa mga inaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang raid sa umano'y mga online scammer sa Maynila noong nakaraang linggo. Yan ay para ireklamo sa PNP NCRPO Chief Major General Sidney Hernia at sa 14 na iba pa mga pulis na kabilang daw sa arresting team. Bukod sa pagsabing illegal umano ang pag-aresto at hindi raw sila binasahan ng kanilang mga karapatan, sabi pa ng mga Chino, sinubukan naman na silang hinga ng tig 1 milyong piso o kabuang 4 milyong piso ng mga pulis. Ang halagang yan ay para raw mabigyan sila ng abogado na malapit umano sa umano'y boss ng NCRPO para agad silang mapalaya. Nakipagtawaran daw sila hanggang sa mapababa ang presyo sa 2 milyong piso. Sa puntong ito, humingi raw sila ng permiso na tawagan ng kanilang mga pamilya upang maihanda ang pera. Pero nang makausap na nila mga kaanak, sinabihan nila mga ito na kumuha ng sarili nilang abogado upang sila'y maipagtanggol. Dahil dito, napilitan daw ang pulisya na palayain sila. Bukod sa reklamong administratibo laban sa mga pulis, nais ng mga Chinese national na patawan ng preventive suspension si Hernia para hindi raw nito maimpluwensyahan ng investigasyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Hernia at ng Philippine National Police. Magsasampa naman daw ng reklamo ang may-ari ng gusali sa Maynila kung saan nagsagawa ng raid ang PNP-ACG. Kung nakipag-ugnayan lang daw sa kanila ang pulisya bago ang raid, malalaman daw ng mga ito na ibang opisina na ang umuokupa sa 23rd floor ng gusali na ni-raid ng mga pulis. This is a licensed POGO operator before, whose license was revoked already last year. A simple phone call would have clarified that Vertex is no longer in this building. Pero that was not done, and what happened was they came charging to the 23rd floor and actually even the 32nd floor. Pero sabi ng PNP, nagpalit lang ng pangalan ang kumpanyang Vertex. Pero parehong mga tao pa rin ang nag-ooperate. Well, they could always make their claims po. Kakapatan po nila yan if they would like to question po the validity and basis po ng police operation po. They are not precluded from doing so po. But on the part of the PNP, kausap ko po ang RD po ng NCRPO, kausap ko din po mismo ang director po ng ACG. They are standing by their police operations po. Nagpakita rin ang abogado sa media ng mga video ng paggalaw umano ng pulisya sa ilang mga CCTV sa 23rd floor matapos ang pagpapatupad ng search warrant. Bagamat wala pang linaw kung sino ang gumalaw sa CCTV, kung kailan ito nangyari. There's a possibility of people trying to avoid accountability on how they're moving on the 23rd floor. Under the rules, there has to be a body-worn camera when you effect a search. Even that, making sure that the CCTV will not see your movement is highly questionable. Sagot dyan ng PNP. Kakapatan naman po nila yun, ma'am, na magsampa po ng kaso. But as far as the PNP-ACG is concerned, they're still treating the 23rd floor po ng Century Tower as crime scene po. So ongoing pa po yung processing po dyan. During the operation po, ang kasama po nila ay SEC at PAGCOR po. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News.